Magandang araw po sa inyong Ma'am Rain. Ako nga pala si Mira. Hindi ko alam kung paano ko talaga dapat simulan tong kwento ko, pero siguro ito na lang. Nakatulog ako sa gubat. Pagdilat ko kasal na ako sa engkanto. Oo, alam ko. Parang kwento lang sa comics o alamat ng matatanda, di ba? Pero totoo to. At hanggang ngayon, kahit ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nangyari ito summer bago ako graduate ng kolehiyo. Sobrang stressed ako noon. Project dito, thesis doon, sabay family problems pa. Kaya naisipan kong umuwi muna sa probinsya para magpahinga kahit ilang linggo lang. Doon kasi nakatira si Lola Perla sa isang maliit na baryo sa Visayas. Tahimik doon, maraming puno at parang wala kang ibang maririnig kundi kuliglig at hangin sa dahon. Isang araw, mga 2:00 ng hapon, mainit at tirik ang araw. Nagpumilit akong maglakad-lakad sa bukid. Bit-bit ko lang ang maliit kong bag at tubig, tapos nagpapatugtog ako sa phone gamit earphones. Basta ang nasa isip ko lang noon, gusto ko lang mapalayo sa tao. Sa ingay, sa gulo. Paglampas ko sa palayan, may nadaanan akong makitid na daan papasok sa kagubatan. Hindi siya yung tipong madilim o nakakatakot ha. Sa totoo lang, ang ganda nga niya. Parang tinatawag ka papasok. Yung mga sanga ng puno, parang archway na nagbibigay limang lilim. May mga ibong kumakanta at parang masarap lang magmuni-muni. Pero eto ang hindi ko alam. Mahal na araw pala nung araw na yon. Sa baryo namin, pinaniniwalaan na mas malakas daw ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita sa panahong yon. Kaya ang bilin ng matatanda, huwag daw gumala lalo na sa mga lugar na hindi mo kabisado. Syempre ako tong si Miss hindi naniniwala at hindi ko naman talaga sineryoso ang mga ganung babala. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga puno, nakaramdam ako ng kakaibang pagod. Yung tipong parang hinigop lahat ng lakas ko. Inisip ko pa nga, baka dahil sa init o baka low blood lang ako. Kaya tumigil muna ako sa isang punong may malaking ugat at umupo. Doon na nagsimulang lumabo ang paningin ko. Akala ko, saglit lang akong papahinga. Alam mo yung parang idlip lang ba? Pero ang totoo, parang may humaplo sa batok ko. Parang malamig na hangin na malambot na kamay. Kapos tuloy-tuloy na akong nakatulog. Wala akong panaginip. Walang kahit anong imahe. Pero parang may tunog akong naririnig mula sa malayo. Parang kampana o kanta. Pagising ko, hindi ko na agad na-realize na iba na pala ang paligid. Tahimik pa rin, pero hindi na yung kagubatan na nilakaran ko kanina. Oo, may puno pa rin, pero mas lunti ang mga dahon. Mas makapal ang mga bulaklak. May amoy ng pulot-pukyutan at banayad na usok ng insenso sa hangin. At dun ko napansin, suot ko ay wedding dress. Literal, isang maputi, sobrang detalyado, sobrang gandang wedding gown. Yung tipong pang prinsesa sa fairy tale. Pero ang weird, hindi siya mabigat. Hindi rin mainit kahit ang kapal ng tela. Kakaiba. Para siyang parte ng balat ko. Parang hindi ako gumamit ng kamay para isuot to. Pero perfect ang fit niya. Tumayo ako at tumingin sa paligid. May mga nilalang na dumarating. Mga mukhang tao, oo, pero ang puti ng balat nila halos kumikinang. Yung iba may mahahabang buhok na parang tubig ang bagsak. Yung iba naman may mga mata na kulay asul o berde. Pero hindi kulay ng normal na mata ng tao ha. Parang ilaw. Parang firefly sa loob ng mata nila. Nagkakatinginan sila habang ako'y nakatayo lang sa gitna ng parang altar na gawa sa puno at dahon. Handa na siya, may nagsalita. Babae, matanda.
pero parang walang kulubot. Yung buhok niya kulay pilak na parang sinag ng araw, tapos napasuot siya ng damit na gawa sa hibla ng bulaklak. Tapos mula sa likuran ko, may lumapit na isang nilalang. Matangkad, maputi, gwapo. Hindi yung tipong boy next door ha, kundi yung tipong sobrang perfect ng mukha, parang hindi mo maisip na totoo. Yung ilong niya matangos, yung mata niya kulay emerald green na parang may sariling ilaw. At yung tenga niya, pahaba, nakausli sa gilid. Oo, parang sa elf sa mga pelikula. Ngumiti siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Sa wakas, dumating ka na, Mira." Nanigas ako. "Sino ka?" Ngumiti siya ulit. "Ako si Elion, ang iyong asawa." Hindi ko alam kung anong mas matimbang sa naramdaman ko nung sandaling yon. Takot, kaba, o yung pakiramdam na parang nananaginip pa rin ako. Kasi isipin mo ha, isang idlap lang, gising ako sa gubat. Tapos bigla na lang akong nakasuot ng wedding dress. May mga nilalang sa paligid na hindi ko maipaliwanag ang hitsura. At heto pa, may isang lalaki, Encanto raw, na nagsasabing asawa ko raw siya. Ang pangalan niya ay Elion. Para siyang hinugot mula sa pelikula. Makinis ang balat, may ilaw ang mata. At yung boses niya, malamig pero malambing. Yung tipong hindi mo alam kung tatakbo ka ba o mapapatingin ka lang. Hindi ko siya sinagot agad. Tumalikod ako at sinubukang lumayo. Pero napansin kong kahit anong direksyon ang lakarin ko, parang umiikot lang ako pabalik sa gitna ng lugar na yon. Yung parang binabalik ako ng paligid sa kanya. Sa gitna ng confusion ko, lumapit sa akin si Ailion. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Wala kang ginawang mali. Ikaw ang pinili." Napailing ako. Pinili? Para saan? At sinong pumili? Ako ba to? Medyo napalakas pa boses ko. Ramdam ko na nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko may paliwanag pero parang may parte ng utak ko na nagsasabing, "Mira, hindi ka na sa mundo ng mga tao." At totoo nga. Kasi habang tumatagal ako sa lugar na yon, mas lumilinaw sa akin na ibang-iba siya sa gubat na pinasok ko. Mas maliwanag ang langit kahit wala namang araw. Ang hangin, mabango pero hindi ko ma-describe kung anong klaseng bango. Yung mga halaman, parang buhay na buhay. Kumakaway ang mga dahon, umiindak sa hangin. At ang mga nilalang sa paligid, tahimik lang na nanonood. Hindi sila natatakot, pero parang lahat sila ay may isang bagay na alam na hindi ko alam. "Hindi mo naaalala, pero ikaw ang pumili sa amin, sa akin," sabi ni Elion. "Hindi ito aksidente, Mira." Napahigpit ang hawak niya sa kamay ko, pero hindi masakit. Parang may iniiwasan lang siyang mawala. "Maraming taon na rin kaming naghihintay. Ikaw ang pinangakong kabiyak ng prinsipe ng luntiang mundo. Ngayon dumating ka na." Parang gusto kong matawa. Parang joke lang lahat. Prinsipe? Mundo ng mga engkanto? Ako? Kabiyak? Ni boyfriend na wala ako buong college? Pero kahit gusto kong isipin na halusinasyon lang to o bangungot na malapelikula, iba yung nararamdaman ng katawan ko. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may parte sa akin na parang may koneksyon sa lahat ng ito. Parang may alaala ako na hindi ko maalala. Tiningnan ko ulit si Aelion. Tapat ang tingin niya. Hindi siya nagbibiro. Bago ko pa maisip ang susunod na tanong, may tumugtog na parang musika mula sa mga puno. Hindi ko nakikita kung saan galing, pero naririnig ko. May kumakanta, mga tinig na parang hangin, parang tubig, parang lahat ng bagay sa paligid ay sumasabay sa melodiya. Saka ko napansin, may mga nilalang na nagsimula ng magsayaw sa paligid. Yung sahig na gawa sa damo at bulaklak,
Biglang nagmistulang aisle. Yung mga halaman, bumuka at sa gitna nila ay lumitaw ang isang altar na parang ginawang bahagi ng kagubatan mismo. At ako ang nasa dulo. Ako ang bride. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako pumayag sa ganito. Bulong ko sa sarili. Pero may isang parte sa akin na hindi makatanggi. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa gulo ng isip ko. O siguro may parte sa akin na gustong alamin kung anong mangyayari kung hindi ako tumakbo. Dahil sa totoo lang, ilang taon na rin akong naglalakad sa buhay na parang walang patutunguhan. Palaging may kulang, palaging may hinahanap. At ngayon, narito ako sa isang mundo na hindi ko maintindihan pero parang ako raw ang hinihintay. Sa mga sumunod na minuto, ni hindi ko na namalayan kung paano nangyari. Tinapik ako ng matandang babae sa balikat. Kunin mo ang puronang ito, sabi niya, sabay abot ng maliit na bulaklak na gawa sa puting hibla ng parang sinulid na may kinang. Isinuot niya ito sa ulo ko. Tapos naglakad si Elyon palapit sa akin, huminto sa harap ko at marahang lumuhod. Mira, wika niya, kung haharapin mo ako bilang ikaw at hindi bilang mortal, ako ay iyong magiging gabay, katuwang at tagapagtanggol. Ikaw ang reyna ng aking mundo. Wala akong sinabing kahit ano, pero ramdam ko na sa mismong pagsara ng aking mga mata at paghinga ng malalim, tumango ako. At mula sa mismong puso ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kasal. Mga kampana ng liwanag, mga huni ng nilalang, at ang buong kagubatan ay tila nagdiwang. Sa huling sandali bago ako nawala ng malay, narinig ko siyang bulungan ako sa tenga. Mula ngayon, ikaw na ang magiging Mira ng luntiang mundo. Asawa ko, reyna ko, at saka bumalik ang dilim. Wala akong napanaginipan, wala akong nakita, pero pagdilat ko, iba na ulit ang mundo. Pagdilat ko, ramdam ko agad na malamig ang hangin at may kakaibang amoy sa paligid. Hindi na siya kagaya nung gubat na huli kong nakita bago ako makatulog. At hindi rin siya katulad nung kinasalan ko kay Elyon. Oo, inaamin ko na, kasal na nga yata talaga ako sa engkanto. Pero ngayon, iba na naman ang paligid. Wala na yung mga ilaw, yung mga kumikinang na nilalang, o yung altar na parang parte ng kalikasan. Tahimik, walang tunog ng mga ibon, walang kampanang maririnig. Pero bago pa ako tuluyang bumangon, napansin ko agad ang damit ko. Hindi na wedding dress. Isang simpleng damit na puti. Parang gawa sa manipis na tela pero hindi ko siya kilala kung anong klasing materyales. Tapos suot ko pa rin yung malakorona na gawa sa hibla ng halaman. Pero tila naninilaw na ang mga gilid. Tumingin ako sa paligid at sa di kalayuan may nakita akong maliit na lawa. Malinaw ang tubig, parang salamin. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig pa ang mga tuhod ko. Ramdam ko pa rin yung bigat ng mga nangyari kahapon. Parang katawan ko lang ang gumising, pero ang isip ko wala pa sa wisyo. Hindi ko maintindihan kung totoo ba ang lahat. Lahat ba ng yon ay panaginip, guni-guni, o nangyari talaga? Sa lahat ng tanong na pwedeng pumasok sa isip ng isang tao, isang anong lang talaga ang hindi ko mapigil. Sino si Elyon at bakit ako? Naglakad ako papunta sa lawa, umupo sa tabi at saka ako tumingin sa tubig. Gusto ko lang makita kung mukha ko pa rin ba to. At oo, ako pa rin. Pero may kakaiba, parang may ningning ang balat ko. Hindi naman makintab na parang may oil, pero parang mas liwanag siya kaysa normal. Napansin ko rin na yung mga mata ko, parang mas maliwanag ang kulay kaysa dati. Dati, kayumanggi lang ako, pero ngayon, parang may bahid ng berde ang iris ko kapag tinatamaan ng araw.
Nasa ganun akong pag-uusisa sa sarili ko nang bigla na lang may boses akong narinig sa likuran. Hindi mo pa rin maalala, ano? Pamilyar, malumanay, pero may kurot sa dibdib. Paglingon ko, nandoon si Ailion. Nakasuot pa rin siya ng barong style na kasuotan pero gawa sa hibla ng kahoy at sinulid ng halaman. Parang buhay ang bawat tahi. At gaya ng dati, kuminang na naman ang mga mata niya sa tuwing tumitingin sa akin. Hindi ako agad nakapagsalita. Gusto ko sanang magalit. Gusto kong sigawan siya. Bakit ako? Anong karapatan mong pakasalan ako nang wala akong alam? Pero imbes na tanungin siya, napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko maintindihan. Lahat ng to. Ikaw, ang lugar na to, ako, parang hindi na ako yung dating ako. Lumapit siya, dahan-dahan, parang ayaw akong takutin. Naupo siya sa tabi ko, pero hindi niya ako hinawakan. Nakatitig lang siya sa tubig. Mira, may mga bagay sa mundo na hindi natin agad matatanggap dahil hindi tayo itinuro kung paano tanggapin ang mga yon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi sila totoo. Tahimik ako. Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Wala pa rin akong tiwala sa kanya, pero hindi ko rin siya matanggihan. At saka nagsimula siyang magkwento. Matagal ka na naming kilala. Simula niya. Bago ka pa man isinilang sa mundo ng tao. Matagal ka na naming nararamdaman. Ikaw ang tinatawag sa amin na Aninong Halina, isang nilalang na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo, isang mortal na may dugong engkanto. Napakunot noo ako. Ha? Engkanto ako? Napatawa ako sa pagdududa. Kahit nga ako, hindi ako naniniwala sa mga kwentong engkanto dati. Tapos ngayon, sasabihin mong may lahi ako? Hindi mo kailangang maniwala agad. Sagot niya. Pero alam mong totoo. Ramdam mo dahil simula pa lang, iba ka na. Hindi mo lang pinapansin. Tumahimik ako. Naalala ko, oo, totoo yun. Mula bata ako, sinasabi ng mga tao sa baryo na malamlam ang mata ni Mira, na parang hindi raw ako laging nandito. Mahilig akong mag-isa, mahilig sa halaman. Kahit anong itanim ko, tumutubo. Kapag may sugat ako, mabilis magilong. At kapag nagagalit ako, minsan may ilaw na pumuputok sa paligid ko na akala ko dati, buni-guni lang. Ngayon, parang may nagsisimulang mag-click sa utak ko. Pero bakit ako? Tanong ko sa kanya. Anong meron sa akin na kailangan niyong pakasalan ako ng ganito? Huminga siya ng malalim. Hindi kita pinilit, Mira. Ang kaluluwa mo ang pumili sa akin. Noong una kang pumasok sa gubat na ito, hindi lang katawan mo ang nakatulog. Ang buong diwa mo ay tumawid sa kabilang mundo. At sa pagtawid na yon, inihain ng kalikasan ang kapalaran mo. Ikaw ang napiling kabiyak ng prinsipe ng luntiang mundo. At hindi yon maaring baguhin. Hindi ko alam ang isasagot. Napalunok ako. Parang gusto kong umiyak pero hindi ko alam kung dahil sa gulo ng lahat o dahil sa takot sa hinaharap. Kung ayaw mo, dagdag niya, pwede ka naming ibalik. Pero may kapalit. Napatingin ako sa kanya. Kapag binitawan mo ang sumpa ng kasal natin, mapuputol din ang koneksyon mo sa kalikasan. Hindi mo na mararamdaman ang mundo ng mga engkanto. Hindi mo na ako muling makikita. Doon ako napatigil. Hindi dahil natakot ako sa pagkawala niya, kundi dahil sa loob ng mga panaginip ko mula pagkabata, may mukhang palaging bumabalik. At ngayon ko lang na-realize, mukha niya yon. Wala akong sinagot. Tumayo siya at lumayo ng dahan-dahan, para bang ayaw akong guluhin pa. Pero bago siya tuluyan lumayo, nilingon niya ako. Ipagpahinga mo munang isipan mo. Babantayan kita saan ka man mamili.
At sa muling pagtitig ko, sa tubig ng lawa, isang larawan ng bumungad. Ako, nakasuot ng puting bestida, hawak ang kamay niya, habang masayang sumasabay sa sayaw ng hangin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa gilid ng lawa. Ang sigurado lang ako, hindi ako makaalis sa pagkakaupo. Parang biglang naging mabigat ang buong katawan ko. Hindi dahil sa sakit o pagod, kundi dahil ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang ang dami kong kailangang maintindihan. Totoo bang napangasawa ko na ang isang engkanto? Totoo bang ako raw ang piniling kabiyak? Paano? Kailan? At bakit wala akong maalala? Parang may mga bahagi ng pagkatao ko na hindi ko kilala. Parang may mga pahina ng buhay ko na hindi ko pa nababasa. Ilang saglit pa, napansin kong lumalalim na ang kulay ng langit. Hindi ko alam kung hapon na ba to sa mundo nila o iba talaga ang oras dito. Pero bago pa man tuluyang dumilim, may dumating ulit na dalawang nilalang. Babae silang parehong may mahahabang buhok na abot bewang at kulay pilak ang suot. Hindi ko alam kung tela ba yon o parang manipis na alon ng tubig. Lumapit sila sa akin ng dahan-dahan, parang may tinutupad na ritual. Mahal na Mira, wika ng isa sa kanila, sabay Yoko. Handa na po ang selebrasyon. Kayo po'y hinihintay sa silong ng bituin. Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko sanang tumanggi, gusto ko sanang magtanong, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin para bumangon. Parang kahit ayaw ng utak ko, sumusunod ang katawan ko. Kaya tumayo ako, iniwan ang lawa at tahimik lang na sumunod sa dalawang nilalang. Sa nilakaran namin, napansin kong gumanda lalo ang paligid. May mga halaman na parang may sariling ilaw. Ang mga dahon ay kumikislap kapag natatamaan ng hangin. Parang walang parte ng gubat na walang buhay. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na parang clearing. Isang malawak na espasyong bukas sa itaas kung saan kita ang mga bituin. Sa gitna nito, may altar na gawa sa kahoy, kristal at mga halamang gumagapang. May mga luntiang ilaw na umiikot sa paligid at may mga nilalang na nagsasayaw, tao, hayop, engkanto, hindi ko alam kung ano pa. Parang isang handaan na hindi ko kailanmang nakita sa buong buhay ko. Tapos dumating si Elion. Suot niya ang isang kasuotang parang gawa sa pinagsamang hibi ng araw at tela ng buwan. Hindi ko masabi kung paano ko siya ide-describe, pero parang mas bagay siya sa lugar na to kaysa sa kahit sino. Nakatingin lang siya sa akin, nakangiti at iniabot ang kamay niya. Napatingin ako sa paligid. Wala akong kakilala. Wala akong pamilya, kaibigan. Ako lang, isang mortal, isang dalagang naligaw ng landas. Pero heto ako, pinakasalan ng prinsipe ng isang mundo na hindi ko alam kung totoo ba o pantasya. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Tumahimik ang buong paligid. Tapos may musika na naman. Hindi ko alam kung saan galing, pero parang nasa hangin siya. May mga tinig, may mga tunog ng alon, ng ibon, ng dahon, lahat yon sabay-sabay na tumugtog. Dinala niya ako sa gitna ng altar. Hindi ito yung tipikal na kasal na may pare, may saksi, may singsing. Hindi. Ito ay isang ritual ng pagsasanib ng kaluluwa. Ang ginawa lang niya ay hawakan ang dalawang palad ko, sabay nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Pero kahit hindi ko alam ang ibig sabihin ng salita, naramdaman ko ito. Parang mainit na dumaloy sa dibdib ko, umikot sa katawan ko at parang siniliwhan ang buong pagkatao ko. Pagkatapos ng seremonya, may ibinuhos sila na parang pulbos mula sa ulap. Maliit na mga kristal na nagsilbing bulaklak ng kasal. Lahat ay pumalakpak, lahat ay ngumiti.
At si Alien, yumuko sa harap ko at binigkas ang salitang, "Ikaw na ang reyna ng luntiang mundo." Ang weird kasi wala naman nagsabi na kailangan kong magsalita. Pero kusa akong nakapagsalita para bang may ibang boses na tumutulong sa akin mula sa luhod ko. Ang sabi ko, pinanggap ko ang mundo niyong ito at ikaw. Lumingon ako sa mga nilalang sa paligid. Mumiti sila. Parang tinanggap nila ako kahit alam kong hindi ako kagaya nila. At sa gitna ng lahat ng kislap at ilaw, sa gitna ng sayaw at musika, naramdaman kong napuno ang isang bahagi ng puso kong matagal nang walang laman. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng selebrasyon, dinala ako ni Ailion sa isang silid na gawa sa mga dahon at kristal. Doon niya ako pinatulog. "Magtaka ka man, bukas ay ibang mundo ulit ang iyong gigisingan," sabi niya. "Pero maniwala ka, hindi ito panaginip." Sa sobrang pagod, nahiga ako at napapikit agad. Wala na akong lakas para magtanong, magduda o tumanggi. Basta ang alam ko lang, ang mismong paghinga ko ay tila isang pag-amin sa bagong simula. Agdilat ko, ibang-iba na naman ang paligid. Hindi na ako nasa silid na gawa sa dahon at kristal. Hindi na rin ako nasa mundo ng mga engkanto. Nasa loob na ako ng isang kubo. Yung tipikal na kubo sa probinsya, pawid ang bubong, may kulambo sa kama, amoy kahoy at araw ang hangin. Sa unang segundo ng paggising ko, ang nasa isip ko lang ay baka na naginip lang ako. Lahat ng nangyari, si Alien, yung kasal, yung mga nilalang na may ilaw sa mata, yung musikang wala namang instrumento, baka guni-guni lang lahat. Baka sobrang pagod ko lang kaya nakapanaginip ako ng ganun kadetalyado. Pero nung tumingin ako sa gilid ng kama, may nakita akong isang puting bulaklak. Malaki, pino ang talulot, parang gawa sa liwanag. Hawig siya dun sa mga bulaklak na binamit sa kasal namin. Hindi siya karaniwang bulaklak na makikita sa kagubatan o sa palengke. At ang mas nakakakilabot, wala siyang lagas. Buo pa rin siya kahit halatang inabot na ng ilang araw. Parang hindi siya natutuyot. Kinuha ko siya, saka ko napansing may ko. Ibang-iba na naman ang taligid. Hindi na ako nasa silid na gawa sa dahon at kristal. Hindi na rin ako nasa mundo ng mga engkanto. Nasa loob na ako ng isang kubo. Yung tipikal na kubo sa probinsya. Pawid ang bubong, may kulambo sa kama, amoy kahoy at araw ang hangin. Sa unang segundo niyang pagising ko, ang nasa isip ko lang ay baka na naginip lang ako. Lahat ng nangyari, umangon ako at lumabas ng kubo. Nasa gilid pala ako ng gubat. Pamilyarang lugar, isang parte ng bukirin malapit sa bahay ni Lola Perla. Doon ako madalas naglalakad noon tuwing gusto kong mapag-isa. Maya't maya may lumapit na matandang babae. Hindi siya si Lola, pero kilala ko siya. Si Aling Sabel, isa sa mga matandang hilot sa aming baryo. Nakasuot siya ng duster, may dalang termos ng tsaa, at may panay ang yuko habang lumalapit. "Aba Mira, gising ka na rin pala," sabi niya sabay abot sa akin ng tasa. Sabi ko na nga ba, di basta-basta ang espiritu ng batang ito. Nagulat ako. "Teka lang po, paano po ako napunta rito?" "May tumawag sa akin," sagot niya. "Isang gabi may nakita akong ilaw mula sa gubat. Parang bulalakaw na bumagsak. Nang lapitan ko nakita kita, natutulog sa ilalim ng punong kahoy pero hindi ka mukhang nawala ng malay. Parang payapa." Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan o baka binubuo lang niya ang sarili niyang bersyon ng nakita niya. Pero dagdag pa niya, "May bulaklak sa dibdib mo. Yan mismo hawak mo ngayon." Tiningnan ko ulit ang bulaklak sa kamay ko. Wala talaga siyang kamuka. Sadyang hindi siya para sa mundong to. Pagka-uwi ko sa bahay ni Lola,
Sinalubong niya ako ng iyak. Sabi niya 3 araw daw akong nawala. Pinaghanap na nila ako sa barangay. Nagpablotter pa sa munisipyo. Pero ni anino ko walang nakakita. Tinawag na raw nila ang mga albularyo pero walang nakakaalam kung nasaan ako. Akala raw nila tinangay ako ng masamang espiritu. At ang nakakapagtaka, noong gabi raw bago ako makita ni Aling Sabel, may nagparamdam daw kay Lola. Isang panaginip. Nakita raw niya ako, nakasuot ng puting damit at may lalaking may mapupumay na mata na nakatayo sa likod ko. Sabi raw ng lalaki sa panaginip, "Huwag kang mag-alala. Ibinabalik ko siya." Nan marinig ko yun, parang bigla na lang akong naluha. Kasi kahit wala si Alien sa tabi ko ngayon, ramdam kong hindi niya ako iniwan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa ibang tao. Hindi naman ako pwede basta-basta magkwento. Hi po, ako po si Mira. Kinasal po ako sa Engkanto. Ngayon lang po ako ibinalik sa mundo ng tao. Ito po ang wedding souvenir namin. Bulaklak na hindi nalalanta. Pero mas nakakapagtaka pa. Simula nung makabalik ako, iba na ang panaginip ko gabi-gabi. Hindi na siya kagaya ng dati na random lang o walang kwenta. Sa bawat pagtulog ko, para akong bumabalik sa mundo nila Alien. Hindi ko siya nakikita agad, pero parang palaging may tanong sa paligid, babalik ka pa ba? At sa bawat paggising ko, may bagong bulaklak sa bintana ko, iba-ibang hugis, iba-ibang amoy. Pero pare-parehong may liwanag. Noong una, inisip ko baka ako lang to. Baka ako lang ang nai-in-love sa ideya ng isang engkantong asawa. Baka nabaliw na ako. Pero may isang gabi, nagising ako sa may naglalakad sa labas ng bahay. Walang ibang tao, 10 oras na ng gabi. Sumilip ako sa bintana at nakita ko isang anino, nakabarong, nakatalikod, papalayo. At sa paanan ng bintana, isang sulat. Walang tinta, walang papel, isang dahon lang. Pero sa mismong gitna, may nakaukit. Mira, laging bukas ang daan pabalik. Hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Pero ang sigurado ako, hindi pa tapos ang kwentong to. At siguro, hindi pa rin tapos ang pagitan naming dalawa. Simula nung makabalik ako sa mundo ng tao, parang hindi na ako lubos na naging ganap na ako. Oo, bumalik na ako sa bahay ni Lola. Oo, balik normal na raw ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi na ako kagaya ng dati. Hindi lang dahil sa panlabas na pagbabago, yung kakaibang kinang ng balat ko sa araw o yung mga bulaklak na bigla na lang tumutubo sa paso kahit wala akong itinanim. Hindi lang yun. Ang totoo, parang may parte sa pagkatao kong naiwan sa kabilang mundo. Yung parte ng puso kong kay Alien na. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng basta ikwento yun sa kahit sino. Sinubukan kong sabihin kay mama sa video call. Sinabi kong may kakaiba akong naranasan sa probinsya. Parang engkanto, parang kasal. At ang sagot lang niya ay, "Anak, baka masyado ka lang napagod. Puro ka kasi lakad-lakad sa bubat." Hindi niya alam. Hindi ako basta naglakad. Tinawid ko ang pagitan ng dalawang mundo. Minsan, sinubukan ko ring sabihin sa best friend ko. Pinakita ko pa yung mga bulaklak na natatanggap ko sa gabi. Pero imbes na maniwala, natawa siya. Ang drama mo parang teleserye. Saka siya humagalpak. Kaya simula nun, tinikom ko na lang. Tahimik na lang ako. Pero ang katawan ko, hindi na kayang itago ang lahat. Gabi-gabi, bago ako matulog, parang may inaantay ako. Hindi ko na kailangan ng orasyon o dasal o kahit anong ritual. Basta pagidlip ko, lumulubog na lang ako sa isang mundong may halimuyak ng gabi at musika ng kalikasan. Doon ko siya nakikita. Si Alien. Hindi man palagi, pero ramdam ko ang presensya niya.
Minsan naririnig ko lang ang tinig niya. Minsan nararamdaman ko lang ang kamay niya sa balikat ko sa panaginip. Pero palagi siyang nandoon. Pero habang lumalalim ang koneksyon naming dalawa, may napapansin akong kakaiba sa katawan ko. Tuwing bilog ang buwan, nagkakalagnat ako. Pero hindi siya basta lagnat lang. Yung balat ko parang nagiinit pero hindi namumula. Yung mga ugat ko sa braso may bahagyang kinang na parang ginto. At ang mas nakakabahala, bigla akong nagkakaroon ng mga bangungot kung saan may naririnig akong mga boses na parang hindi ako gusto sa mundo ng engkanto. Mga pabulong. Mga tinig na nagsasabing, hindi siya sa atin, hindi siya tunay. Isang gabi, nilagnat ako ng matindi. Halos hindi na ako makatayo. Ramdam ko yung init sa loob ng katawan ko. Pero yung hangin sa paligid, sobrang lamig. Hindi na alam ni Lola ang gagawin. Tinawagan na niya si Tita Isay, yung albularyo na medyo modernong mag-isip. Yung tipong marunong sa halaman pero open-minded din sa mga spiritual na bagay. Pagdating niya sa bahay, sinuri niya ako. Tapos umupo siya sa tabi ng higaan ko. Mira, sabi niya, may kailangan kang malaman. Matagal na kitang tinitingnan, simulat sa pool pa lang. Hindi ka kagaya ng ibang bata rito. May dugo kang hindi lahat ng tao meron. Napaangat ang kilay ni Lola. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Tita Isay kay Lola. Saka mahina niyang sinabi, may lahi po ng diwata ang ina ni Mira. Doon na pabuntong hininga si Lola. Hindi ko alam kung nabigla ba siya o matagal na niyang alam, pero hindi lang niya sinabi. Hindi ko na pinilit si Lola magpaliwanag. Ang mahalaga, totoo nga. Hindi ito haka-haka lang. Hindi lang ako basta nadapa sa gubat at nagpanaginip ng engkanto. May dahilan kung bakit ako nakarating sa mundo ni Alien. May dahilan kung bakit ako ang pinili. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ni Tita Isay, ang tawag sa iyo sa mga engkanto ay tagapamagitan. Kalahating mortal, kalahating engkanto. Kaya't dalawa ang hinihigop ng katawan mo. Dugo ng tao at dugo ng liwanag. Kapag masyado kang matagan sa iisang mundo, nahihirapan ang katawan mo. Hindi ka pwede sa iisang mundo lang. Napaupo ako sa gilid ng kama. Anong ibig sabihin yan? Na hindi ako pwedeng manatili sa pamilya ko? Sa tunay kong buhay? Tumingin si Tita Isay diretso sa mata ko. Pwede, pero may kapalit. At ang kapalit ay pagkawala ng koneksyon sa kabilang bahagi mo. Kapag pinili mong manatili sa mundo ng tao, dahan-dahan kang magiging ordinaryo. Mawawala ang alaala, mawawala ang lakas, mawawala si Alien. Parang nanlamig ang katawan ko sa narinig ko. At kung bumalik ako sa mundo nila, hindi ka na makakabalik dito. Hindi na sa anyo mo ngayon. Maaaring isang alaala ka na lang sa amin. At isang araw, kapag tumanda kami, hindi na namin matandaan ang buong kwento mo. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong sinunpok ng tanong na hindi ko inaasahang darating agad. Nasa harap ko ang desisyong hindi basta pipiliin lang. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung saan ako masaya. Ito ay tungkol sa kung sino ba talaga ako. Kinaumagahan, nang humupa na ang lagnat ko, tumingin ako sa langit habang nakahiga sa banig. Tahimik lang. Ang tanging tanong sa isip ko, kung hindi ko na siya muling makita, kakayanin ko ba? At sa mismong oras na yon, may puting ibon na lumipad sa bintana at nag-iwan ng isang dahon. Sa gitna ng dahon na yon, nakaukit ang salitang, kapag handa ka na, Mira, alam mo kung saan mo ako matatagpuan. Ilang araw akong hindi mapakali matapos kong matanggap ang dahon na may ukit na mensahe. Nakalagay lang siya sa ibabaw ng maliit kong study table pero parang araw-araw niya akong kinakausap. Parang bawat tingin ko sa kanya ay may tanong na paulit-ulit.
Handa ka na ba, Mira? Pero sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Kasi habang mas lumilinaw ang lahat, mas lalo akong nalilito. Pamilya ko ba o siya? Mundo ng tao o mundo ng engkanto? Noong bata pa ako, palagi kong sinasabi sa sarili ko na gusto kong mabuhay ng tahimik lang. May trabaho, sariling apartment, baka isang araw makahanap ng matinong lalaki at bumuo ng pamilya. Pero ngayon, naririnig ko na ang tinig ng hangin. Nararamdaman ko kapag may galit ang lupa at nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Paano pa ako babalik sa simpleng buhay kung hindi na ako simpleng tao? Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Pumunta ako sa may gubat, sa lugar kung saan ako unang natulog. Wala akong sinabihan kahit sino. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko, pero alam kong kailangan ko siyang makausap. Hindi para sabihin agad ang desisyon ko, kundi para tanungin siya ng totoo. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ako pa? Pagdating ko sa ilalim ng punong malaki, umupo ako sa ugat nito. Pareho pa rin ang pakiramdam. Tahimik, malamig ang hangin, pero may init sa paligid na hindi galing sa araw. Isinara ko ang mga mata ko at dahan-dahan kong binigkas, "Elyon, kung naririnig mo ako, lumitaw ka. Hindi pa ako handang bumalik, pero gusto kitang makausap." Walang isang minuto ang lumipas. Naramdaman ko na ang presensya niya. Hindi ko siya agad nakita, pero ramdam ko ang biglang pagkalma ng paligid. Yung hangin, parang huminto. Yung mga dahon, hindi na kumikilos. At sa harapan ko, unti-unting lumitaw si Elyon. Parang usok na nagkakaroon ng anyo. Matangkad pa rin siya, mapayapa pa rin ang aura niya. Pero iba ang tingin na ngayon. Parang may lungkot. Parang napagod na rin siya sa paghihintay. "Mira," sabi niya, "akala ko hindi mo na ako tatawagin." Napayoko ako. Hindi dahil ayoko. Natatakot lang ako. Lumapit siya at naupo sa tapat ko. Hindi niya hinawakan ang kamay ko. Wala siyang pinilit. Nakatitig lang siya sa akin. Naiintindihan ko. Hindi kita isisisi kung pipiliin mong manatili. Pero nais kong malaman mo ang buong katotohanan. Tumango ako. "Sabihin mo sa akin lahat." Huminga siya ng malalim. "Matagal na kaming naghihintay ng isang kagaya mo, hindi lang dahil ikaw ang tagapamagitan, kundi dahil ikaw ang huling selyo. Ikaw ang huling bahagi ng sinaunang sumpa na magtatapos sa pamamagitan ng pag-ibig ng isang mortal at ng isang engkanto. Kung magbubuklod ang dalawang mundo sa pamamagitan ng tunay na pagsasama, mawawala na ang hadlang. Makakabalik na kami sa mas balanseng anyo at kayo rin. Ang mga tagapamagitan ay magkakaroon ng ganap na katauhan." Parang umikot ang ulo ko sa bigat ng sinabi niya. "So, ako pala yung susi?" "Oo," sagot niya. "Pero hindi kita pinili dahil lang dun. Sa bawat mundo may koneksyon ang mga kaluluwa at sa dami ng panahon, ikaw lang ang naramdaman kong kabiyak. Hindi kita pinilit. Tinawag kita at sumagot ka kahit hindi mo pa yun alam noon. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero sa gitna ng kalipuhan, may isang bagay akong napagtanto. Kahit anong mundo ang piliin ko, may mawawala. Pero alin dun ang hindi ko kayang bitawan?" Tumayo ako. "Ay, Leon, kailangan kong makita muli ang mundo mo. Hindi bilang bihag, hindi bilang reyna. Gusto ko siyang makita bilang ako, para malaman ko kung doon ba talaga ako nababagay." Numiti siya. Hindi nangiting panalo, kundi nangiting puno ng pag-asa. "Kung yan ang kagustuhan mo, samahan mo ako."
Pero tandaan mo, sa bawat pagbabali, may pagbabago. Hindi na pareho ang lahat kapag tumawid ka ulit. Nakatitig lang ako sa kanya. Tapos, dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko. At sa sandaling hinawakan niya ito, lumiwanag ang buong gubat. Ang puno ay nagmistulang pintuan. At sa gitna nito, may bumukas na daan pabalik sa luntiang mundo. Isang hakbang lang ang kailangan para malaman kung saan ako nababagay. At ginawa ko yon. Pagkakataong yon, hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay ni Elion at sabay kaming humakbang papasok sa pintuang binuksan ng punong iyon. Walang masyadong ingay, walang kakaibang liwanag na sumabog. Pero sa mismong saglit na tumawid kami, ramdam kong may naiwan ako. Yung bigat sa dibdib, yung ingay sa ulo, yung tanong kung totoo ba lahat, lahat yon parang dahan-dahang naglaho. Pagbukas ng mata ko, nandoon na naman ako sa luntiang mundo. Pero ngayon, hindi na ako nawawala. Hindi na ako takot. Alam kong nandoon ako, hindi dahil aksidente lang, kundi dahil pinili ko. Dahil gusto kong makita kung totoo ba ang sinasabi ni Elion. Gusto kong malaman kung may saysay ba ang lahat ng ito, kung ito ba talaga ang buhay na hinahanap ko. Pero hindi pa rin ako agad sumabak sa pagiging reyna. Sabi ko kay Elion, ayokong tratuhin bilang isang espesyal na nilalang hanggat hindi ko pa lubos na nauunawaan ang mundo nila. Kaya hinayaan niya ako, pinagbigyan niya ako sa hiling kong lumibot. Kilalanin ang mga nilalang, ang paligid, ang pamumuhay nila. Dinala niya ako sa iba't ibang bahagi ng luntiang mundo. May kagubatang binabantayan ng mga puno na marunong magsalita. May lawa na nagsasalamin ng alaala mo. At may bundok na tanging mga tagapamagitan lang ang pwedeng akyatin. Sa unang linggo ko roon, araw-araw akong may natutuklasan. Hindi lang tungkol sa lugar, kundi tungkol din sa sarili ko. Doon ko lang napatunayan na hindi lang basta may dugo ako ng engkanto. May kakayahan din ako. Tuwing tinatapik ko ang isang halaman, kusa itong lumalago. Kapag humihinga ako ng malalim, sa tabi ng isang sugatang nilalang, gumagaling siya. Minsan, may mga tunog akong naririnig na hindi naririnig ng iba. Mga awitin ng kalikasan, mga panaghoy ng mga hayop, mga bulong ng hangin. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may nakita akong bata. Parang 9 na taong gulang, nakaupo sa ilalim ng punong kahoy, umiiyak. Nang lumapit ako, nakita kong may sugat siya sa binti. Lumuhod ako at tinanong siya kung anong nangyari. Nadapa po ako, aniya. Saka ko lang napansin, hindi siya tao. May maliit siyang pakpak sa likod, parang galing sa bulaklak. Hinawakan ko lang ang binti niya ng banayad at ilang segundo lang unti-unting nagsara ang sugat niya. Hindi ko alam kung paano ko ginawa yun. Kusang lumabas ang liwanag mula sa kamay ko. At sa mismong oras na yon, napatingin ako sa langit, parang may mainit na umapaw sa puso ko. Hindi ito kapangyarihan. Parang kabuuan. Parang isang bahagi ng pagkatao ko ang gumising. Nang gabing yon, kinausap ako ni Elion. Sa hardin ng liwanag kami nagkita, isang lugar kung saan ang mga bulaklak ay sumisikat kahit 10 oras ng gabi. Mira, aniya, na yon ay alam mo na kung sino ka. Ikaw ay hindi basta napunta rito para maging asawa ko. Nandito ka dahil ikaw mismo ay bahagi ng mundong ito. Noon pa man, kahit nasa mundo ka ng tao, nararamdaman ka na ng kalikasan. Tahimik lang ako. Pero hindi na ako kagaya ng dati na laging takot, laging may duda. Ang sabi ko lang, hindi ko alam kung anong magiging kapalit ng pananatili ko dito. Pero kung ito ang kapalit ng pagtanggap ko sa sarili ko, siguro handa na ako. Ngumiti si Elion. Hindi mo kailangang piliin ako. Ang mahalaga, pinili mong hanapin ang totoo sa loob mo
at doon kita mas minahal. At para sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa mundo ng tao, naramdaman ko yung saya na hindi nangangailangan ng paliwanag. Yung pakiramdam na hindi ka lang minamahal dahil may kailangan ka, kundi dahil totoo ka, dahil buo ka. Simula nung gabi na yon, araw-araw kong pinipili ang mundo nila. Hindi bilang pagtakas sa mundo ng tao, kundi bilang pagyakap sa sarili kong katotohanan. Pero kahit ganon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. May kailangan pa rin akong gawin, ang gumawa ng huling desisyon. Mananatili ba ako roon habang buhay o babalik ako para tuluyang magpaalam sa mga naiwan ko? Sabi ko kay Aeon, kailangan kong bumalik. Hindi para iwan ka, kundi para hindi ako mawalan ng karapatan na magpaalam. Dahil kung aalis man ako sa isang buhay, dapat hindi siya mawalan ng halaga. At pumayag siya. Isang hating gabi, muli kaming naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak niya ang kamay ko habang dumadaan kami sa mga punong nagbubukas ng daan. At sa dulo nito, nakita ko ulit ang mundo ng tao. Payapa, tahimik, pero iba na ang tingin ko. Ngayon, alam ko na kung sino ako at kung saan talaga ako nababagay. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng pakiramdam yung muli akong tumapak sa lupa ng mundo ng tao. Parang ang gaan ng hangin, pero may bigat sa dibdib. Yung mga puno sa paligid, tahimik lang. Wala nang kinang. Wala nang musika ng hangin. Wala si Aelion sa tabi ko. Ako lang ulit, si Mira. Pero ngayon hindi na ako si Mira na naliligaw. Ako na yung Mira na may pinanggalingan malalim at may babalikan. Gabi nang bumalik ako sa bahay ni Lola. Sarado na ang lahat. Pero hindi patulog si Lola. Nakaupo siya sa may balkonahe, nakaalalay sa kanyang baston at parang alam niyang darating ako. Hindi siya nagulat nung makita niya ako. Tumayo siya agad kahit halata sa katawan niya ang panghihina at nilapitan ako. "Anak," sabi niya, sabay yakap ng mahigpit. "Ang tagal mong nawala, pero ramdam ko, hindi ka naman nawala talaga." Hindi ako agad nakapagsalita. Gusto kong umiyak. Gusto kong magsabi ng kung ano-ano. Pero wala akong masabi. Umiyak lang ako sa balikat niya na parang bata. Tapos pabulyong niyang sinabi sa akin, "Alam ko na, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Hindi ko man nakita, pero naramdaman ko. Hindi ka lang basta naglaho. Tinawag ka." Yung simpleng salitang tinawag ka, yon ang nagpakalma sa puso ko. Kasi totoo, tinawag ako at sinagot ko yon. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong bumalik sa dating takbo ng buhay. Naglakad sa palengke, tumulong kay Lola sa pagdidilig, naglaba, nagluto, lahat ng normal na gawain. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maitago ang pagbabago sa akin. Yung mga halaman sa paligid ng bahay, biglang naging luntian kahit hindi na ulan. May mga paru-parong sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta. At gabi-gabi, bumabalik ang mga panaginip. Pero hindi na siya mga simpleng imahe o inay, kundi malinaw na paanyaya. "Mira," sabi ng tinig ni Aelion sa panaginip, "hindi kita hinihila, pero narito lang ako kapag ikaw ay handa na. Hindi kita pipilitin, pero ikaw lang ang may kakayahang tumawid sa parehong mundo. Iba ka. At dahil doon, ikaw rin ang susi ng pagbabago." Isang linggo akong tahimik, nag-iisip, tinitimbang ang lahat. Tapos isang hapon, habang pinupunasan ko ang mesa sa kusina, napatingin ako kay Lola.
Nakaupo siya sa silyang kawayan, nagpapahinga. Tapos bigla niyang sinabi, "Alam mo, anak, kung aalis ka muli, huwag mong iisipin na iiwan mo kami. Dahil kahit mawala ka man sa paningin namin, ang alaala mo hindi mawawala sa puso ng taong minahal mo ng totoo." "Lola," mahina kong nasabi. Tumango siya. "Hindi mo kailangan piliin kung alin ang tama. Piliin mo lang kung alin ang totoo para sa'yo." Kinagabihan, lumakad ako papunta sa gubat. Wala akong dala kundi ang puting bulaklak na unang iniwan sa akin ni Alien. Sa ilalim ng parehong punong sinilungan ko noon, lumuhod ako at nilagay ang bulaklak sa lupa. "Alien," pulong ko. Handang-handa na ako. Kung sakaling ito ang huling paglalakbay ko sa mundong ito, gusto kong malaman mong pinili kita. At higit pa ron, pinili ko ang sarili ko. Walang tunog, walang ilaw. Pero may katahimikang dumapo sa paligid. Tapos, dahan-dahang bumuka ang lupa kung saan ko inilagay ang bulaklak. Mula roon, may tumubong bagong halaman. Isang bulaklak na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Itim ang katawan ng halaman, pero may mga talulot na parang liwanag na sumasayaw. Doon ko lang naintindihan. Binuksan na ulit ang daan. Tumayo ako, huminga ng malalim at nilakad ang direksyon ng liwanag. Sa bawat hakbang, parang mas gumagaan ang dibdib ko. At sa huling hakbang, nakita ko siya. Si Aelion, nakatayo sa dulo ng daan, nakangiti, parang walang nagbago, parang hindi kami nagkalayo. "Maligayang pagbabalik, Mira," sabi niya. "Ngayon, hindi ka na bisita, isa ka na sa amin. Hindi dahil pinakasalan kita, kundi dahil pinili mo kami at pinili mo ang sarili mong katotohanan." Napaiyak ako sa sinabi niya, kasi sa dami ng beses kong kinwestiyon kung sino ako, na yun lang ako naging buo. Hindi dahil iniwan ko ang mundo ko, kundi dahil nahanap ko kung saan ako pwedeng mamuhay ng totoo. Mula noon, sa luntiang mundo na ako nanirahan. Pero lingid sa kaalaman ng iba, hindi ko tuluyang tinalikuran ang mundong iniwan ko. Sa bawat buwan ng pagbabago ng hangin, bumabalik ako saglit sa mundo ng tao. Hindi para manatili, kundi para tumulong. Para maging tulay sa mga tulad kong hindi alam kung saan sila nababagay. At bawat balik ko, isang paalala ang dala ko. Minsan, hindi natin kailangan mamili kung saan tayo ipinanganak o kung saan tayo tumira. Minsan, ang tunay na tanong lang ay, saan tayo pinili ng puso nating maging totoo? Simula nung tuluyan na akong bumalik sa luntiang mundo, iba na ang lahat. Pero sa magandang paraan, hindi na ako yung Mira na gulong-gulo, na parang naligaw lang sa engkantadong kagubatan. Ngayon, alam ko na kung sino ako. At higit pa ron, alam ko na kung bakit ako narito. Ang una kong ginawa, hindi magpaayos ng palasyo, hindi magpadisensyo ng korona. Ang ginawa ko, humiling ako ng panahon para mas kilalanin pa ang sarili ko bilang nilalang ng dalawang mundo. At si Alien, hindi siya nagtanong, hindi siya nagtulak. Hinayaan niya akong hanapin ang balanse sa sarili kong paraan. Sabi nga niya noon, kapag ang isang bulaklak ay pilit mong pinabukadkad, hindi ito kusang gaganda. Dapat kusa siyang sumibol. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsimula akong tumira sa gitna ng kakahuyan. Hindi sa palasyo, kundi sa maliit na bahay na gawa sa hibla ng damo at kahoy na humihinga. Oo, humihinga. Kasi ang mga bagay dito, buhay. Ang bahay, sumasabay sa emosyon mo.
Kapag malungkot ka, lumalambot ang liwanag sa paligid. Kapag masaya ka, nagsasayaw ang mga alitap-tap sa kisame. Dito ako natutong pakinggan ang paligid, hindi lang ang mga salita, kundi pati ang katahimikan. Minsan, dumadalaw si Elion, hindi bilang prinsipe, kundi bilang asawa ko, kaibigan ko. Nagdadala siya ng mga prutas na hindi ko pa naririnig ang pangalan. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa mga batas ng kanilang mundo, pero sa simpleng wika lang. Sabi niya, mas madalas daw nagiging mapayapa ang kanilang lahi kapag naroon ako. Kasi raw, ang puso ng isang tagapamagitan ay may dalang ritmo na hindi kayang tularan ng sinuman. Pero hindi lang puro kagandahan ang mundo nila. Napansin ko rin habang lumalalim ang koneksyon ko sa kanilang mundo. May mga pagbabago rin sa tatalan ko. Ang balat ko mas naging sensitive sa liwanag. Tuwing lumalapit ang buwan sa langit, parang may alon na dumadaloy sa mga ugat ko. At mas tumitinti ang kakayahan kong maramdaman ang nararamdaman ng iba. Kahit hindi sila magsalita, alam ko kung masaya sila, kung nasasaktan sila, kung may tinatago sila. Dito ko rin unti-unting naunawaan na hindi lang pala ako basta bisita. Ako na ngayon ang daluyan ng enerhiya ng dalawang mundo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila. Kaya isang araw, habang nakaupo ako sa tabi ng lawa ng salinaw, may nilalang na lumapit sa akin. Isa siyang matanda't halos puro ugat ang balat at ang buhok niya parang usok na may kinang. Sabi niya sa akin, "Mira, hindi ka lang narito para magmahal at mahalin. Narito ka para maging daan." Doon ko unang narinig itong salitang alapad. Ang ibig sabihin daw ay ang tulay na bumabalot sa dalawang mundo ng sabay. Alapad ka, sabi ng matanda. Hindi mo kailangang maging hari, hindi mo kailangang mamuno. Pero ang puso mo, kailangang manatiling bukas. Dahil kapag sinarado mo yan, tuluyang mapuputol ang ugnayan ng aming mundo sa mundo ng tao. Napaisip ako noon. Kasi totoo nga, mula nung bumalik ako, parang dumami ang mga nilalang na mas palapit sa mundo ng mga tao. May mga panaginip ang ilang bata sa baryo tungkol sa ilaw sa gubat. May isang araw pa nga na may batang babae na hinimatay sa ilalim ng punyong akasya at pagmulat niya, may hawak siyang bulaklak na parang salunti ang mundo. Kaya kinausap ko si Elion. Kailangan kong bumalik, kahit sagit lang, hindi para tumira ulit doon, pero para bantayan ang hangganan. Ayokong lumabo ang koneksyon. Gusto kong mapanatili ang daan. Hindi siya agad sumagot, pero tumango siya at marahang hinawatan ang pisngi ko. Kung yan ang gusto ng puso mo, susuportahan kita. Dahil ang pagmamahal ay hindi paggulong. Ito ay paglaya sa pagitan ng tiwala. Kaya sinimulan ko ang pagiging alapad. Minsan isang gabi lang ako lumalabas sa mundo ng mga engkanto. Minsan isang buwan. Pero sa bawat balik ko, hindi ako bumabalik bilang simpleng Mira. Bumabalik ako para makinig sa mga panaginip ng tao. Para tulungan ang mga batang nalilito kung bakit nila nararamdaman ang kakaiba. Para gabayan ang mga nawawalan ng sarili dahil pakiramdam nila hindi sila kasya sa mundong kinalakhan nila. At habang ginagawa ko ito, mas lalo kong naramdaman na ito na. Ito na ang buhay na hinahanap ko. Isang buhay na hindi kailangan mamili kung alin ang tama, kundi isang buhay na tinanggap ang katotohanan ng pagkatao. Kasi ako si Mira, anak ng lupa, asawa ng liwanag, at tulay ng dalawang mundo. At sa gabi ng aking muling pagbabalik sa luntiang mundo, habang nakatayo ako sa ilalim ng puno kung saan nagsimula ang lahat, narinig ko ang bulong ng hangin. Maligayang pagbabalik alapad, ngayon buo ka na. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kong naramdaman ang ganap na pagyakap sa akin ng luntiang mundo. Hindi na ako tinatawag bilang bisita
o bagong kasapi. Kilala na ako bilang si Mira, ang alapad. At sa bawat pagtawid ko sa pagitan ng dalawang mundo, lalo kong naiintindihan kung gaano kahalaga ang papel ko. Hindi lang para kay Aelion, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa balanse ng dalawang realidad na matagal nang magkahiwalay. Tuwing bumabalik ako sa mundo ng tao, mas napapansin ko may mga pagbabago. Parang unti-unting nagbubukas ang kamalayan ng mga tao sa mga bagay na dati tinatawag lang na alamat. Minsan, may mga batang nakakarinig ng mga bulong ng hangin. Minsan may mga halaman sa baryo na hindi namamatay kahit tagtuyot. At may isang gabi, may bata sa kabilang purok ang nilagnat ng mataas. At sa panaginip niya raw, may isang babae sa puting damit na humawak sa noo niya. At bigla siyang gumaling pagkagising. Nang ikwento ito sa akin ni Lola, mumiti lang ako. Hindi ko na sinabi na ako yon. Hindi na kailangang sabihin. Pero kahit anong lakas o liwanag ang naibabahagi ko, hindi pa rin nawawala ang mga tanong sa loob ko. Hindi ko alam kung normal ba yon o parte na ng pagiging alapad. Kasi kahit alam ko na ang lugar ko, kahit tanggap na ako ng parehong mundo, may mga sandaling natatahimik ako sa gitna ng kagubatan at napapaisip, hanggang kailan ako sa ganitong buhay? May hangganan ba ang papel ko? Isang gabi, habang naglalakad ako sa gilid ng ilog ng panaginip, isang ilog sa luntiang mundo na nagpapakita ng mga alaala tuwing pinagmamasdan mo ito, nakita ko ang sarili ko ilang buwan na ang nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng kagubatan, natatakot, naguguluhan kung totoo bang kinasal ako sa engkanto. Nakita ko si Aelion, nakaluhod sa harap ko, at narinig ko ang boses ko noon. Hindi ko alam kung totoo to, pero may parte sa akin na gustong malaman kung anong mangyayari kung hindi ako tumakbo. Parang tinapik ako ng alaala na yon. Doon ko lang talaga napagtanto. Kung hindi ko sinagot ang panawagan, kung hindi ko piniling tumawid, kung hindi ko hinayaan ang sarili kong tanggapin ang kakaiba, hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon. Pagbalik ko sa tahanan namin ni Aelion, nadatnan ko siyang naghihintay sa may beranda. May hawak siyang isang maliit na sisidlan, ginawa mula sa dahon at liwanag. Sabi niya, may laman itong alikabok ng bituin. Regalo raw sa mga alapad na nakatupad na sa kanilang layunin. Para saan to? Tanong ko. Para sa susunod mong yugto, sagot niya. Hindi pa tapos ang kwento mo, Mira. Tumabi ako sa kanya at sabay naming tinanaw ang kalangitan. Sa luntiang mundo, mas malapit ang mga bituin. Parang abot kamay, parang pwedeng humiling ng mas totoo, mas malinaw. Sabi ko sa kanya, Aelion, masaya ako. Pero minsan, naiisip ko, paano kung bumalik lahat sa dati? Paano kung mawala ako? Paano kung malimutan kita? Ngumiti siya at tumingin sa akin ng may katahimikan. Kung mangyari man yon, hindi kita pipilitin na maalala ako. Dahil kahit mawala ka sa mundo ko, hindi kita kailanman mawawala sa puso ko. Natahimik ako. Kasi totoo yon. Sa kabila ng lahat, hindi ako pinilit ni Aelion. Hinayaan niya akong tuklasin ang sarili ko at dahil doon, mas lalo ko siyang minahal. Hindi bilang prinsipe ng engkanto, kundi bilang taong o nilalang na pumili sa akin hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa kabuuan ko. At sa gabing yon, habang nakaupo kami sa tabi ng bawat isa, alam ko sa sarili kong ito na ang buhay na gusto ko. Oo, may pagod. Oo, may mga tanong pa rin. Pero may kapayapaan at sa gitna ng mundong puno ng himala at hiwaga, nahanap ko rin ang pinakaordinaryong bagay na hinahanap ng kahit sinong tao, ang maramdamang tanggap ka
kung sino ka man, saan ka man galing. Kaya mula noon, hindi ko na iniisip kung may hangganan ang papel ko. Hindi ko na tinatanong kung hanggang kailan ako magiging alapad. Basta sa bawat araw na magising ako sa luntiang mundo at sa bawat gabing makaramdam ako ng tawag mula sa mundo ng tao, patuloy akong lalakad dahil ako si Mira, tagapamagitan ng dalawang mundo. Babaeng tinawag ng engkanto at pumiling sumagot. Sa totoo lang, hindi ko inaakalang darating ang araw na masasabi kong tapos na ang isang yugto ng buhay ko. Kasi sa dami ng nangyari, mula sa pagiging isang simpleng estudyante na gustong makalayo lang sa stress, hanggang sa maging kabiyak ng isang engkanto at tagapamagitan ng dalawang mundo. Parang imposibleng matapos ang ganitong klasing kwento. Pero gaya ng lahat ng kwento, may dulo rin. Hindi para tuldukan ang lahat, kundi para bigyang linaw kung saan talaga nagsisimula ang panibagong simula, tusil. Nan sumapit ang 3 buwan ng pagbalik ko sa luntiang mundo bilang ganap na alapad, dinala ako ni Elion sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Tawag nila roon ay punong hininga, isang dambuhalang puno na sinasabing konektado sa pinagmulan ng lahat ng kaluluwa ng mga nilalang ng liwanag. Doon daw ginaganap ang pagsasanib ng kapalaran. Hindi ito kasal, kundi parang panata, isang seremonyang nagpapatibay sa mga kaluluwang magkaisa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil kusa nilang pinili ang isa't isa. Pagdating namin sa ilalim ng punong hininga, tahimik ang paligid. Wala akong marinig kundi ang banayad na tibok ng puso ko. Naramdaman kong pinisil ni Aelion ang kamay ko at nagsalita siya ng marahan, halos pabulong pero malinaw. Mira, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung mananatiling bukas ang daan sa pagitan ng mga mundo o kung isang araw ay kailangan na nating magsarado ng mga pinto. Pero ang alam ko lang, kahit mawala man ang lahat ng yun, hindi kita bibitawan. Dahil hindi kita pinili dahil sa kakayahan mong tumawid. Pinili kita dahil ikaw mismo ang tahanan ko. Doon na ako tuluyang napaluha. Hindi yung iyak na parang may hinanakit, kundi yung uri ng pagluha na parang natanggal lahat ng bigat sa loob mo. Kasi ang sarap palang marinig na hindi ka lang minahal dahil sa papel mo. Minahal ka dahil ikaw yon. Buo, walang kondisyon, walang engrandeng ritual, walang palamuti. Kami lang sa ilalim ng puno. Pero sa mismong oras na iyon, humangin ng banayad at sa paligid namin ay lumitaw ang daan-daang alitaptap na tila sumasayaw. Sa kadumampi sa balat ko ang liwanag mula sa mga sanga ng punong hininga. Ramdam ko sa puso ko, ito na yung sinasabi nilang ganap na pagtanggap. Sa sarili, sa kapalaran, sa pagmamahal. Sa sumunod na linggo, bumuo kami ni Elion ng tahanan sa gitna ng kagubatan, malapit sa hangganan ng dalawang mundo. Isang bahay na kalahating gawa sa mga hiblang engkanto at kalahating gamit ang mga kahoy at lupa mula sa mundo ng tao. Isang tahanan na sumasagisag sa pagkakaisa ng dalawang mundong dati hindi magkaugnay. Hindi na ako bumabalik sa mundo ng tao para tumira. Pero hindi rin ibig sabihin ay tuluyan ko na silang tinalikuran. Dahil bawat buwan kapag humihiling ang isang bata ng himala o kapag may matandang lumuluha sa ilalim ng buwan dahil sa pangungulila, nandoon ako. Hindi man nila ako makita, nararamdaman nila ako. Ako ang hanging bumubulong ng pag-asa. Ako ang damo sa tabi ng puntod na biglang sumibol. Ako ang panaginip na nagpapatahimik sa gulo ng isipan. At isang araw, habang naglalakad ako sa hangganan ng dalawang mundo,
May batang babae akong nakita. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. May hawak na lumang notebook. Nakatingin siya sa kalangitan. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sabi niya lang, "Ikaw ba si Mira? Yung babae sa kwento ni Lola?" Napangiti ako. "Baka nga." Sabi ko, "Pwede po ba akong tumawid balang araw?" Tanong niya. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko ang kamay niyang malamig sa dami ng tanong sa puso. Hindi mo kailangang tumawid agad. Kapag handa ka na, tatawagin ka ng mundo kung saan ka nababagay. At kapag tinawag ka, sagutin mo. Tumango siya. Parang naintindihan niya kahit hindi buo ang paliwanag ko. Kasi minsan, hindi naman kailangan ng eksaktong sagot. Minsan, kailangan lang ng tiwala. At habang naglalakad akong palayo, narinig ko ang tunog ng kanyang tawa. Magaan, malaya, parang tula ng bagong simula. Sa dulo ng lahat ng ito, masasabi kong totoo ang lahat. Totoong nakatulog ako sa gubat. Totoong nagising akong kasal na sa engkanto. Pero higit sa lahat, totoo ang paglalakbay na yon. Hindi ito kwento ng pantasya. Kwento ito ng paghanap sa sarili, ng pagyakap sa kung sino ka, kahit gaano ka iba, ng pagtanggap sa pagmamahal na hindi mo inasahan. At kung ako man ay babalikan ng tanong balang araw, kung pipiliin ko ba ulit ang parehong daan, ang sagot ko ay oo. Dahil sa gubat ako nakatulog, sa pag-ibig ako nagising, at sa pagitan ng dalawang mundo, doon ko nahanap ang tunay na tahanan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share at subscribe. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwentong ibabahagi ko pa sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Muli ako po si Rain Luna, ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muli po, paalam.